Balik ang Mike Abby Live. Tuloy tayo sa ating mga balita pero this time ay ating munang abalahin ang bising mayor ng Tacloban City dahil may nangyari sa kanila noong Friday. Sa kanya manggagaling at ating pong pakinggan kung ano yung nangyari. Parang may mga shooting incident doon sa kanyang lugar. Ano ba yon? Si Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban City ating kasama. Good morning, Mayor. Good morning, Mike Abe, at saka good morning sa mga tigapakinig ng PTB4. Salamat po. At hindi lang ho sa PTB4, nasa Radyo Pilipinas, nasa IBC13, siyempre yung social media. Kahapon ay na-discuss ko na yung ilang information na karating sa akin. So ngayon, pakitulungan mo kong ipaliwanag. Ano ba talaga yung nangyari nung Friday na tila merong shooting incident, tapos nung Saturday merong rallying na hindi natuloy, tapos may mga open letter na parang nagagalit sa mga taga-Tacloban yung taga-Davao. Sige nga, pakipaliwanag mo nga ito, Mayor. Ano ba talaga ang totoo? Hindi. Kasi ang nangyari naman doon na, first of all, lagi kami naghahanda kahit 2-3 days before na sabihin lang ng Pag-asa na may weather disturbance and possibility of being a typhoon. Nagre-ready lang talaga kami niyan. Kaya nung ginagawa ko namin yan, at that time, Friday noon, nagkaroon ng brownout dito. So, maraming nag-on ng generator sa downtown. So, nag-take advantage itong mga masasamang tao na to na humold up sa isang jewelry shop. At lumalabas mga apat sila. Pagkatapos, biglang nagputukan. Mabuti na lang, lumaban yung may-ari ng tindahan at may baril siya. At lumaban siya, takipagbarilan din sa mga hold-upper. Ang problema doon, may mga station ng mga police in the area pero hindi nila narinig masyado kasi malakas yung generator ng mga ng mga establishment doon. So hindi nila gano'n narinig, nakita na lang nila nagkagulo. Pagkatapos, isang innocent bystander na babae tinamaan. Kaya tinakbo sa ospital. So nag-lockdown kami sa city at hinabol ng mga police yung mga hold-upper na yan. Ang na-recover, 2 motorsiklo at may mga blood stain dun sa motor na nahuli nila. Pagkatapos, tinignan yung rehistro, yung isa galing Lanao del Norte, yung isa naman ay galing, I think it was Pagadian or one of the cities there, no, na malapit sa Lanao del Norte. Malalayo. So tinitignan. Pero ang nakapagtaka lang naman sa mga pulis kasi mga walang kung nakikita nyo sa video, walang mga mask, walang mga So, malakas ang loob nito at alam nila hindi sila kilala. Kaya hindi nag-mask. Kasi kung mga local lang yan, na mga hold-upper, susuot ng helmet o mask yan para hindi sila makilala. Correct. Malakas ang loob. Mukhang talagang hindi sila tiga rito. Pagkatapos, nakakuha pa sila ng basyo ng Armalite, ng 5.56. So sabi, bakit So may mga mahabang mga baril pala mga ito na dala-dala. At saka para malaman ang lahat, yung mga jewelry shop dito, mga small time naman. Alam niyo naman, Tacloban is not a big city. And yung jewelry shop din, maliit. Bakit kailangan 4 na tao tapos mahaba pa yung mga dala? So anyway, nung nag-lockdown, yun nga. So yun ang nangyari. So kaya talagang inaayos namin yung pagtutugis dito sa mga gumawa nito. Hanggang ngayon hindi pa nahuhuli na. Parang lumalabas dito, Mayor, parang nagsamantala yung mga hold-upper doon sa ingay ng mga generator para hindi madinig ng pulis yung kanilang ginawang putukan or assault doon sa business establishment. Opo. Kaya po, bihira mangyari yan dito na nagkakaroon kami ng hold-up. I think the last hold-up was way back 2017 pa or 2016. Wala namang ganyang balita. Ganyan na heavily armed, di ba? Pagkatapos gusto ko rin sagutin, alam mo, pagka may dadating na masamang panahon, talagang lumalabas sa mga heavy equipment, naghahanda kami dyan. Pinaghahandaan namin yan kasi yung nangyari nabigla kami dyan sa storm surge na yan So, we have to evacuate people right away. So, naka-preposition na po yan. Pero wala pong kaugnayan? Sa palagay po niyo, Mayor, pasintabi na, walang kaugnayan doon sa... Kasi yung sunod na araw, may planong rally
Alam naman natin kung anong grupo yan. Sa tingin po ninyo, walang kinalaman yung grupo kasi bananggit nyo, parang taga Mindanao yung nabanggit nyo. Hindi ko sinabi yung taga Mindanao ganon. Tinatanong ko lang, may related ba yan Hindi, kasi doon sa sunod na event? alam nyo, Mike, hindi ako makakapagsabi niyan mga pulis, Yes, mga investigation. investigador. Okay. Sila ang mag-imbestiga niyan eh, di ba? Ang kinakatakutan baka sumabay itong mga to dun sa mga event na ganyan, ano? And also because of our upcoming fiesta na alam mo, when we celebrate our fiesta, alam naman ng buong Pilipinas yan eh, buong buwan ng June yan eh. Kaya dito, dinadagsa na kami ng tao. May pa lang, marami na. Kaya yung airport nga namin, ang problema namin, dahil yung airport ay tumatakbo lang yung airport namin sa umaga, sa gabi ho, nire-repair ho yung runway, kaya sarado yung airport. Kaya talagang mahal ang pasahe dito, fully booklado yung mga airlines, mahirap talaga kumuha ng flight papuntang Tacloban. Okay. Now, Sige gusto po. ko lang iliwanag to. Sige po, yung rally. Sige po. Hindi, kasi sinasabi nila, Freedom Park yung RTR Plaza. RTR Plaza is not under the control and management of the city government. Ay, ganon. That is under the province of the Leyte government, under the governor yan. So, we do not have any say kung anong ilalagay mo dyan at anong hindi mo ilalagay dyan. Ayun. I am just presuming that the provincial government put heavy equipment there, maybe in ready to respond to this bad weather, no? But I don't have any control with that. Isa pa po, sinasabi nga ng ng gusto mag-rally dito, hindi kailangan ng permit kasi Freedom Park yan. So bakit ako binabatikos ng permit? Kayo mismo nagsasabi, hindi kailangan nga ng permit dahil Freedom Park to. Yung gusto ko iliwanag, Mike. I want to Yes, sir. take advantage now here and to tell you that we are peace-loving people. And for the record, when I was interviewed by Jerry Baha yesterday, I never mentioned bastos ang presidente. Hindi po. Kaibigan ko si Presidente Duterte. Lahat ng pamilya niya dyan, kaibigan ko. Hindi ako magsasalita na bastos kayo. Hindi po. Ako, lahat ginagawa namin para maging maayos ang relasyon ninyo ng presidente namin. Ayaw namin talaga ng away. Kaya nakikiusap naman ako, nandyan yung anak niyo po, Vice President. Anytime tumawag yan kay Presidente, kakausapin yan. Kung merong gusto kayong ipaabot nyo doon. Pangalawa po, yung anak niyo po, si Congressman Duterte, pwede siya mag-privilege speech sa Congress, pwede naman niya ilabas yung mga issue niya. Correct. Yung mga issue naman nila, doon na lang i-discuss sa Kongreso. We have a democratic process. Yes. Ang nangyari kasi dito, alam mo sinasabi ng mga Taclobanon, bago mag-eleksyon, kayo-kayo nag-uusap. Ngayon, nagkakaproblema kayo dyan sa taas. Bibigay mo sa amin sa baba yung problema na kami mag-aayos. hindi po dapat ganyan. In fact, si Senator Amy, ilang beses nakikita ko na ayaw niya talagang lumalim. Kung may sugat man, ayaw nga niyang lumalim yung sugat na between the former president and the president. That's why she keeps defending the former president. And the same with the vice president. That's why she is still staying with the president because she is also supportive of the administration. Correct. So, ang nahihirapan dito, ang nakikita ko, ang nahihirapan dito si Vice President, si Senadora, di ba? Ito yung mga iba, nagkakaproblema tayo. Saan ka pa naman nakakita, Mike? Biro lang, ha? Biro lang, ha? Saan ka nakakita? Kapatid ng Presidente, sumusuporta sa former President. Tapos yung anak ng former president, sumusuporta naman sa present president. Sana mag-ayos naman sila, di ba? Maganda yan. This is not the time to go on the streets and to start fighting. We have to prepare ourselves because we do not know. Eventually, baka may kalaban tayo ng ibang bansa. Dapat mag-unite tayo. Iintayin pa ba natin yan para maging nationalistic at mag-unite tayo? So, kaya ako lang, yun lang ang sinasabi ko. Good. Kaya, I want to make this clear. I never said na mga bastos o bastos sila. If you look at the interview I had with Jerry Baha, I did not say that and I will not do that. Isa pa, hindi ho ako nang babatikos. Sino ba naman ako? Maliit lang ako na mayor dito.
at ang mga tao dito. Mapapasalamat ako sa lahat ng tulong ginawa ng Duterte. At hindi lang tulong, even his friendship. I thank him for that. And he'll always remember. Alam niyo ba na parehong sambedista yung father niya at saka yung si President Duterte sa tatay ko. Magkaibigan yung dalawang Yeah, yun. okay. Pati ako, nagmumotor ako, magkaibigan kami. So, wag naman idamay kami. Wala kaming away. Wala Okay, kaming away. good. At dahil dyan, panghuli na lang, Mayor, pasintabi na, panghuli na lang, dahil sinabi mo napakaganda ng napakinggan namin, willing ka ba, kung sakali, may mag-offer sa'yo, mag-volunteer ka, na maging tulay ka, para sila'y magkasundo? Binigyan tuloy kita ng trabaho. Hindi lang po ako. Hindi lang po ako. Pati si Senator Amy, ginagawa niya lahat. Katulad nga niya, yung issue nila, di ba, charter change. Kaya nagpa-hearing nga sa Senado sa charter change, di ba? So everyone in the family is trying to mend things and magkaayusan. Good. And alam niyo naman di ba, sino bang may gusto ng gulo na to? Ang ganda nga ng unit team talagang ako, sabihin na lang, tanga ako, pero kung sabihin nila yon, pero ako, I'm still working hard na maibalik at maging mas malakas pa yung samahan ng Duterte, Romualdez, Marcos. Tayo, hindi dapat away-away. Kaya hindi dapat, alam nyo kasi Mike, pag nag-rally at makapagbitaw ng mga aanghang na mga salita, mahirap bawiin yun. Alam niyo naman yun di ba? Yes. So, dapat, yung mga bitaw na maaanghang na salita, gawin na lang sa plenary yan sa Congress. Tama. Kung may issue kayo kay Speaker, bakit hindi nyo, mag-privilege speech dyan si Congressman Duterte? Pagkatapos, pa-schedule niya, mag-committee hearing sila. Yung mga hinaing ng former president, na mga issues, mga national issues, take it up there. And I think, you will get solutions there more than you can get it in the streets. Walang mangyayari dito. Naku, salamat Mayor sa lahat na first time lang ulit tayo, ngayon lang ulit tayo nagkausap pero detalyado at napakaganda po ng mga sinasabi nyo. Sana maliwanagan ang lahat. Salamat po sa inyong paggising ng maaga. Salamat Mayor. Hindi naman. Sa office na ako. Okay, salamat po. Thank you, Mike. Thank you po.